Isang batang paslit ka lang at dumating ang bumihag sa iyo. May kinakaladkad na batang babae at balak patayin. Ano ngayon ang gagawin mo? Maligayang pagbabalik sa Sine Mo Recap. Ngayon ay ibubuot natin ang suspense thriller movie mula 2012 na pinamagatang Chained. Si Sarah Fittler at ang kanyang 9 na taong gulang na anak ay pupunta sa isang sinihan matapos ihatid ng kanyang asawang si Brad. Pagkalabas nila ng sinihan, nagpasya si Sarah at ng kanyang anak na sumakay ng taxi para makauwi, ayon na rin sa bilin ng kanyang asawa. Habang hinahatid sila pauwi, napansin ni Sarah na nalampasan ng taksi ang kanilang ruta at hiniling sa driver na huminto. Ngulit ang driver ay may ibang plano sa kanyang isip at patuloy na nagmaneho. Sinubukan pa ni Sarah na kontakin ang kanyang asawa, ngulit hindi niya ito makontak. Nakiusap si Sarah sa driver ng taksi na pababain sila, ngulit hindi siya sumagot ni isang salita at huminto sa isang liblib na bahay sa gitna ng kung saan. Kinaladkad ng lalaki si Sarah sa loob ng bahay at naiwan ang maliit na bata sa kotse. Habang nakaupo siya doon na nalilito at natatakot, narinig ng bata ang sigaw ng kanyang ina. Ilang sandali pa, lumabas ang lalaki para kaladkarin ng bata sa loob ng bahay. Nang may luha sa kanyang mga mata, tinanong ng bata ang lalaki kung nasaan ang kanyang ina. Ngulit sumagot ang driver sa pagsasabing hindi na siya babalik. Ang misteryosong lalaking ito ay si Bob. Ngunit hindi siya isang ordinaryong driver ng taksi. Isa siyang psychopathic na serial killer na nagmamatsyag sa mga babae sa kalye ng lungsod. At kung may pagkakataon siya, kinikidnap niya sila. Pagkatapos ay dinadala niya sila sa kanyang malayong bahay. Inaabuso sila ng pisikal at sa huli ay pinapatay din sila. Plano ni Bob na panatilihin ang bata bilang kanyang alipin na maglilinis ng kanyang bahay, maglilingkod sa kanya at tutulungan siyang maglibing ng mga bangkay sa cellar. Upang gawing mas madali para sa kanya, pinangalanan ni Bob ang bata na Kuneho at inutusan siyang gawin ang lahat ng ipinaggagawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Bob na kailangang buksan ni Kuneho ang pinto sa loob ng 10 segundo pagkatapos marinig ang buzzer. Dahil iyon ay senyales na si Bob na may kasamang bagong biktima. Sinabi niya kay Kuneho na kakailanganin niyang hanapin ang mga kwento ng mga nawawalang tao sa pahayagan at idikit ito ng maayos sa scrapbook. Binabalaan din ng lalaki ang bata na huwag siyang ipagkanulo sa pamamagitan ng pagtatangkang tumakbo o magnakaw mula sa kanya. Nang umalis si Bob para magtrabaho isang araw, nakahanap si Kuneho ng ulat tungkol sa pagkawala niya at ng kanyang ina sa isang pahayagan. Nag-udyok ito sa kanya na subukang tumakas mula sa pagkabihag ni Bob sa pamamagitan ng atik ng bahay. Ngulit sa sandaling makalabas siya, nakita niya si Bob na naghihintay sa kanya sa labas. Sa gulat, si Kuneho ay sumigaw ng ubod lakas sa pag-asang makakuha ng atensyon ng ibang tao, ngunit wala kahit isang tao ang nakarinig sa kanyang sigaw. Dahil walang pagpipilian, nagsimulang bumaba ang bata habang si Bob ay nagsimulang mambato sa kanya. Sa kalaunan, si Kuneho ay natamaan ng mga bato at bumagsak sa lupa. Ngayon, ang bata ay hindi na malaya kahit sa loob ng bahay dahil siya ay nakakadena na at laging binabantayan sa lahat ng oras dahil sa mga hidden camera. Ang parehong serye ng mga kaganapan ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon. Habang pinapasok ni Bob ang lahat ng uri ng mga babae, binabastos sila at sa wakas ay pinapatay sila. At kapag tapos na siya, maiiwan si Kuneho upang linisin ang lahat ng kalat at tinutulungan siyang ilibing ang mga katawan. Isang araw, sinundo ni Bob ang isang binata at ang kanyang ama mula sa isang lokasyon sa lungsod. Mukhang naasar ang ama sa binata at pinagkasabihan siya dahil sa pagiging incompetent niya sa buong buhay niya. Nang marinig ito, nakakuha si Bob ng mga flashback vision ng kanyang sariling pagkabata, kung saan malalaman natin na madalas siyang inaabuso ng kanyang ama. Pagkaraan ng araw na iyon, bumalik si Bob sa kanyang bahay, kung saan naghihintay sa kanya si Kuneho na isa ng teenager. Habang bihag pa rin ang batang lalaki, sinikap ni Bob na maging isang parang ama sa kanya at sinubukang turuan siya tungkol sa anatomy ng tao. Gayunpaman, agad na nilinaw ni Kuneho kay Bob na hindi siya papatay ng sinuman, na ikinagalit ni Bob.
Upang kumbinsihin si Kuneho na walang ibang nagmamalasakit sa kanya, inihayag ni Bob na ang kanyang ama, si Brad, ay nag-asawang muli. Inilapit niya si Kuneho sa kanya at nilayo ni Bob na gawing serial killer din siya tulad niya. Pagkatapos ay iniwan niya si Kuneho upang pag-aralan ang mga libro ng anatomi ng tao ng mag-isa. Sa pagdaan ng mga araw, makikita natin si Kuneho na nag-aaral ng Human Anatomy Book habang panapanahong tinatanong siya ni Bob para tingnan kung may natutunan siya. Isang araw, ang isa sa mga biktima ni Bob ay nakalabas sa kanyang torture room at pumasok sa bulwagan kung saan nagpapahinga si Kuneho. Puno ng dugo, ang babae ay nagmakaawa kay Kuneho na tulungan siyang makatakas. Ngunit si Kuneho ay nanatiling tahimik at sa kalaunan ay pinatay ni Bob ang babae. Pinilit ni Bob si Kuneho na makipaglaro sa kanya kung saan hinuhulaan nila ang mga detalye ng mga naunang biktima ni Bob gamit ang kanilang ID. Napagtanto niya na alam ni Kuneho ang lahat tungkol sa mga biktima habang pinipilit siya ni Bob na magbasa ng mga kwento tungkol sa kanila ng madalas. Habang nililinis ni Kuneho ang kalat noong gabing iyon, narinig niya si Bob na umiiyak sa kanyang pagtulog. Sa pamamagitan ng isang flashback na eksena, ipinakita na dati siyang ginugulpi at pinipilit ng ama na matulog kasama ang kanyang sariling ina, na nag-iwan sa kanya ng malalim na trauma sa pag-iisip sa buong buhay niya. Kinabukasan, dinala ni Bob ang isang bayarang babae na nagngangalang Mary para kay Kuneho upang magsaya. Ngunit ang babae ay lasing at walang ideya kung ano ang nangyayari. Inisip lang ni Mary na narito siya para magsaya. Gayunpaman, ang kanyang kalasingan ay nagsimulang makairita kay Bob. Kaya't nilaslas niya ang leeg ni Mary upang ipakita ang carotid artery kay Kuneho na agad na pumatay sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Kuneho na ilibing ang babae at nag-iwan siya ng isang pakete ng sigarilyo sa kanyang libingan. Nang gabing iyon, nagsimulang sumigaw si Kuneho sa kanyang pagtulog dahil siya ay binabangungot. Upang makumpleto ang pagbabagong anyo ni Kuneho bilang isang serial killer, hiniling sa kanya ni Bob na pumili ng biktima mula sa isang yearbook. Sa simula ay tumanggi si Kuneho at ibinaba ang libro sa sahig. Ngunit pinilit siya ni Bob na kunin ang yearbook at binabalaan siya na wag nang gumawa ng anumang ingay sa gabi kailanman. Bago umalis, pinakawalan din niya si Kuneho sa kanyang mga tanikala. Kinabukasan, makikita si Bob na nanonood ng balita sa telebisyon habang pinupuno ni Kuneho ang scrapbook ng mga larawan ng kanyang mga biktima. Ibinunyag ni Bob na wala pa ring ideya ang pulisya tungkol sa kanya, kahit na ang bilang ng mga nawawalang babae ay dumarami araw-araw. Walang ano-ano, tinanong ni Kuneho si Bob kung bakit niya pinapatay at ginagahasa ang mga babae. Ngunit hindi siya nakakuha ng malinaw na sagot mula sa psychopath. Habang patuloy na pinipilit siya ni Kuneho, nawala ng pasensya si Bob at sumigaw na ang kanyang mga biktima ay pawang mga kalapating mababa ang lipad, na halatang hindi totoo. Ngayon ay kumbinsido na si Bob na kailangang magkaroon ng karanasan si Kuneho sa babae. Kung hindi, patuloy siyang magtatanong ng mga hangal na tanong. Muli siyang hiniling ni Bob na pumili ng isang babae mula sa yearbook. Kahit na sa pagkakataong ito, nag-atubili si Kuneho na pumili. Ngunit pagkatapos ng kaunting paghihikayat mula kay Bob, itinuro niya ang isang batang babae na nagngangalang Angie. Bago pa man natin malaman, nagawang dukutin ni Bob ang babae at iniuwi at naiwan sina Kuneho at Angie sa isang silid. Pagbalik niya, napagtanto niya na si Kuneho ay wala pa ring ginagawa at sinimulan niyang aliwin ang bata na ang lahat ay kinakabahan sa kanilang unang pagkakataon. Bilang pampatibay loob, ipinangako niya kay Kuneho na papalayain siya kung mapapatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa babae. Samantala, nakaupo si Angie sa sulok ng silid, natatakot para sa kanyang buhay. Bago muling iwan silang dalawa, binalaan ni Bob si Kuneho na papatayin niya ito kung hindi gagawin ni Kuneho. Ngunit si Kuneho ay hindi mamamatay tao, kaya nagsimula siyang makipag-usap lang kay Angie habang si Bob ay nanonood ng telebisyon sa labas. Pumayag pa si Angie na mapalapit kay Kuneho sa pag-asang makalabas.
Ngunit tinanggihan ni Kuneho ang kanyang alok at sinabing hindi sila makakalabas kahit anong mangyari. Gayunpaman, pinilit ni Angie ang sarili kay Kuneho sa pag-asang manatiling buhay. Nang pumasok si Bob, sinaksak ni Kuneho si Angie sa tiyan at sinigawan si Bob na umulis. Pagkatapos ay hinila niya ang katawan nito sa silid na naglalaman ng mga bangkay ng mga naunang biktima. Nang bumalik si Kuneho, lumapit siya kay Bob at humingi ng ibang babae dahil ipinagmamalaki ang kanyang inaakalang alagad. Pumayag si Bob na manghuli ng ibang babae para sa kanya. Kinabukasan, inalok ni Bob si Kuneho ng bagong pares ng damit at pinayagan siyang linisin ang sarili. Nagdala rin siya ng bagong upuan para makaupo siya sa tabi niya. Hindi lang iyon, plano ni Bob na isama si Kuneho para siya mismo ang pumili ng kanyang susunod na biktima. Ilang taon na mula nang makita ni Kuneho ang liwanag sa labas at napuno siya ng nostalgia nang makita niya ang taxi kung saan sila dinukot ng kanyang ina. Dinala ni Bob si Kuneho sa lungsod sa kanyang taxi. Sa daan, nagmungkahi siya ng ilang biktima sa lahat ng edad at uri. Mulit tinanggihan silang lahat ni Kuneho. Sa palagay ni Bob ay sobra na ito para kay Kuneho sa unang pagkakataon at nagpa siyang magmaneho pauli. Inihayag pa ni Bob na nag-record siya ng video ni Kuneho at Angie noong gabing iyon, ngulit hindi pa ito napapanood. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik si Kuneho at nakipagtalo kay Bob na ito ay kanyang pribadong bagay at hindi niya ito dapat panoorin. Habang magkasama silang nagmamaneho, nalaman ni Bob na isinulat ni Kuneho ang salitang tulong sa gilid ng taxi para makita ng ibang tao. Dahil sa galit dito, sinuntok ni Bob sa mukha si Kuneho at mabilis na lumabas ng kotse upang alisin ang kanyang isinulat. Sa pag-uwi, napagtanto ni Bob na hindi pinatay ni Kuneho si Angie. Ang katotohanan ay sinaksak ni Kuneho si Angie sa isang hindi nakamamatay na parte ng katawan gamit ang kanyang kaalaman sa anatomy at inutusan siyang manahimik para isipin ni Bob na patay na siya. Gayunpaman, kailangan pa rin niya ng medikal na atensyon dahil ang kanyang mga sugat ay papatay sa kanya sa loob ng 2 araw. Bagong iwan si Angie, nag-iwan si Kuneho ng matulis na bagay para magamit niya ito mamaya. Hindi nagtagal, umuwi si Bob na dala si Kuneho na walang malay. Kahit na walang malay si Kuneho at walang naririnig, kinagalitan ni Bob ang bata dahil sa pagsisinungaling sa kanya at pumunta siya sa silid kung saan nagtatago si Angie para patayin siya. Nang magising si Kuneho, kumuha siya ng sandata at mabilis na sumugod sa loob ng bahay upang iligtas si Angie. Habang pumapasok siya sa loob, nagawang putulin ni Angie ang Achilles tendon ni Bob. Dahil dito, nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Bob at Kuneho kahit na nagawa na ni Bob na saksakin ang babae. Sa una, nagtagumpay si Bob at natumba ang binatilyo. Ngunit hindi nagtagal, hinawakan ni Kuneho si Bob mula sa likod at sinaksak siya sa leeg gamit ang sarili niyang kutsilyo na kalaunan ay pumatay sa psychopath. Pagkatapos ay iniligtas niya si Angie na sa kabutihang palad ay buhay pa at inilibing si Bob sa tabi ng kanyang mga biktima. Sa pagkamatay ni Bob, sinubaybayan ni Kuneho ang kanyang amang si Brad at binisita siya sa kanyang bahay. Panahon na ng Kapaskuhan at nakatira na ngayon si Brad kasama ang kanyang bagong asawa, si Marie, at ang half-brother ni Kuneho, si Colin. Hindi nakilala ni Brad si Kuneho noong una, ngunit nang simulan niyang panggitin ang mga kaganapan sa kanyang pagkabata, nagpanggap si Brad na natutuwa sa kanyang kaligtasan at ipinahayag na ang tunay na pangalan ni Kuneho ay Tim. Niyakap at tinanggap ni Brad si Tim sa kanyang tahanan, ngunit may kakaibang tingin si Tim sa kanyang mukha na parabang hindi siya nasisiyahan na makilala ang kanyang ama. Pagkatapos ng maraming taon, Sa isang nakakagulat na pangyayari, hinarap ni Tim si Brad sa katotohanang plinano ng ama ang pagdukot sa kanya at sa kanyang ina. Sa pamamagitan ng isang liham na natagpuan niya, natuklasan ni Tim na ang psychopath na pumatay sa kanyang ina at bumihag sa kanya ng maraming taon ay walang iba kundi ang kapatid ni Brad, ang tito niya. maraming taon na ang nakalilipas. Si Brad ang nag-udyok kay Sarah na sumakay ng taxi sa araw ng pagkidnap dahil gusto niyang palayasin ang kanyang asawang si Sarah at ang kanyang anak. Agad na itinanggi ni Brad ang lahat ng ito kasama si Marie na iginit na si Brad ay walang kapatid.
Sa gitna ng pagtatalo, sinabihan ni Brad ang kanyang asawa at ang kanyang anak na si Colin na umakyat sa itaas habang inaayos niya ang bagay na ito kay Tim. Nang magbanta si Tim na sasabihin sa lahat ang kanyang sikreto, sinabihan siya ni Brad na lumabas sa pamamagitan ng pisikal na pananakit sa kanya. Nang napagtanto ni Marie na ang kanyang asawa ay isang mamamatay tao, mabilis siyang bumaba upang mamagitan. Ngulit sinimulan din ni Brad ang pag-atake kay Marie hanggang sa patamaan si Brad ni Tim sa ulo. Isang pagbubuno ang naganap sa pagitan ng ama at ng anak. At kalaunan ay napatay ni Tim ang ama. Nang napagtanto kung ano ang nangyari, pinalabas ni Marie ang pinangyarihan ng krimen na parang isang pagnanakaw at inutusan ang kanyang anak na si Colin na manatili sa loob. Pagkatapos ay hinimok niya si Tim na umalis kaagad at tumawag sa pulisya na sinasabi na isang magnanakaw ang pumatay sa kanyang asawa. Nang matapos ang pelikula, bumalik si Tim sa bahay ni Bob at isinara ang pinto ng garahe sa likod niya. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Sa tingin mo, mangyayari ba ang ganitong krimen sa totoong buhay? Ikomento ang iyong opinyon sa ibaba. Hanggang sa muli.